Habang papalapit ang napakalakas na pag-atake kaagad na sinipa ni Sosam ang lupa sa kanyang ibaba, dahilan upang mapuno ng alikabok ang paligid at hindi siya madaling makita ng kalaban. Bagamat giit ng matandang Black Society leader na itong lahat ay walang saysay. Gamit ang sandata nitong espadang latigwo na naghuhugis bilang ahas, nagpakawala siya ng mga pag-atake sa iba't ibang direksyon. Maya't maya pa, may makikita tayong isang anino na nagawa nitong matamaan, kaya may tuwang sinabi ng matanda na sa wakas ay nagawa niya rin itong mahuli. Nang bigla na lang lumaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil ang nagawa niyang matamaan ay hindi ang ating bida kundi ang bangkay ng isang miyembro ng Black Society. Nauunawaan niyang ito'y isang decoy lamang, agad na hinanap ng matanda ang batang lalaki. Pansin niya naman na ang ating bida ay nasa itaas nito, handa at inaangat ang kanyang espada. Kaagad na ginamit ni Sosam ang active skill nitong Three Forces Sword Art Second Form, ang tinatawag na Core Striking Slash, na siyang umagaw sa atensyon ng matanda. Sa isang iglap, napakabilis na naabot ng ating bida ang kalaban, dahilan upang ito ay kanyang tagumpay na matamaan at tumalsik ang dugo nito. Sapagkat napuno siya ng pagkabahala sa kanyang napapansin, ito'y dahil nagawang masangga ng Black Society leader ang kanyang espada gamit ang sariling kamay. Habang sumisigaw ang matanda dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, hindi makapaniwala si Sosam na nagawa niya itong mapigil sa isang iglap upang maprotektahan ang kanyang puso. Nang bigla na lang inangat ng matandang leader ang kanyang kamay sabay sabi ng 2 beses na hindi pa ito ang katapusan. Gamit ang espada nitong nagiging isang mahabang latigo, agad niya itong ipinabalik upang atakihin si Sosam. Dahil dito, kaagad na sinubukan ng ating bida na kumawala upang makagawa ng sapat na distansya. Pero bago pa niya ito magawa, hinigpitan ng matanda ang pagkakahawak sa kanyang espada, sabay tanong kung saan ito pupunta dahil hindi niya ito hahayaang makaalis. Bagamat hindi ito inalintana ni Sosam at nagpakita lamang ng seryosong mukha, sabay inilabas niya ang kanyang inventory upang maghanda sa susunod na pag-atake. Nagulantang ng todo ang Black Society leader dahil bigla na lang nagsilabasan ang hindi mabilang na mga bangkay sa kanyang harapan, dahilan upang masangga ng ating bida ang pag-atake nito gamit ang sandata niyang latigo, kaya nahiwa ang mga bangkay sa maraming piraso. Dahil sa walang tigil na pagbaha ng mga bangkay, nagpatuloy ang leader sa pagwawasiwas ng kanyang armas sa paligid ng buong lakas at bilis. Maya't maya pa, matapos ng ilang saglit, makikita natin itong nakaluhod sa lupa dahil sa matinding pagkapagod. Hawak-hawak ang sugat sa kanyang katawan at nauubo, hindi niya mapaniwalaan na bigla na lamang may lumabas na mga bangkay sa hangin upang pigilan ang kanyang espada, at natanong niya kung ang ibig ba nitong sabihin ay marami pa ang itinatago ng ating bida. Pansin niyang nawawala na si Sosam at ang nasa harapan niya lamang ay mga nagkalat na bangkay ng mga miyembro ng Black Society sa pasukan. Tiningnan niya rin ang paligid sa tabi, ngunit maging ang nasa mga puno ay mga nagkalat na bangkay lang din. Dahil dito, napakagat siya sa kanyang ngipin dahil sa matinding pagkainis at pagkabigla. Kasunod ay ang pagtayo nito at buong lakas na pagsigaw, tinatanong kung saan tumakbo ang bastardong ito. Dagdag pa niya habang walang tigil na iwinawasiwas ang sandata sa lahat ng direksyon, na talagang ipinapakita ang kanyang kabaliwan, dahil hindi niya lubos maisip na ginagamit nito ang mga bangkay sa laban. Nang bigla na lang sumulpot ang isang palaso, nakaagad lang na nasangga ng Black Society leader. Pasigaw niya namang inihayag na huminto na ito sa kalokohan. Nang bigla na lang ulit sumulpot sa kanyang likuran ang isa pang palaso, at dahil hindi ito agad napansin ng matanda, nagawa itong tumama, kung saan bahagyang nasagi ang kanyang mukha dahilan upang tumalsik ang dugo. Nauunawaan ang ganitong klaseng sitwasyon, natitigilan na naisip ng Black Society leader kung sa ganitong tagpo ba, siya ay ang biktima. Hindi niya mapaniwalaan na siya, ang mismong Black Society leader na si Bang Poyum, ay nahaharap sa ganitong klase ng pangyayari. Maya-maya pa ay sumulpot ang isang anino na papalapit sa kanya, na kaagad nitong naramdaman kaya walang pag-aalinlangan niya itong inatake. Kaagad namang naabot ng sandata nito ang anino at ito'y kanyang natamaan, ngunit napaisip ang matanda dahil napansin niyang kakaiba ang pangyayari. Ang nagawa nitong matamaan ay hindi ang ating bida kundi ang isang bangkay ng miyembro ng Black Society, dahilan upang magulantang ang matanda sa hindi inaasahang pangyayari. Nang bigla na lang napuno ng takot ang Black Society leader dahil sa paglitaw ng napakalakas na nagdudugong killing intent sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang biglang pagsaksak sa kanya mula sa likuran,
kung saan lumusot ang espada sa kanyang harap nang walang anumang babala. At habang nakatusok ang espada sa kanyang dibdib, pansin natin ang ating bida na nagliliwanag ang mga mata sa likod nito, kasabay ng paglitaw ng mga anino ng mga kaluluwa sa paligid. Binunot ni Sosam ang espada palayo at tumalsik ang dugo mula sa katawan ng matanda. Napapansin ang malaking butas sa dibdib ng matandang leader, na sabi niya na itong bastardo ay napatay na rin ang lahat ng miyembro ng Black Society sa lungsod ng Bongyang. Tanong pa niya kung bakit niya ito ginagawa, ngunit tinanong lang din siya ng ating bida kung kinakailangan ba niya ng rason. Napuno naman siya ng takot sa kasunod na inihayag ni Sosam, dahil habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na tingin, ipinaliwanag niya na ang mga tao ay palaging pumapatay ng ibang tao. Simula pa lamang noon, noong ang mga tao ay nagmumukhang unggoy, at hanggang sa ngayon, kahit na nakapagtatag na sila ng sibilisasyon, nananatili ang ganoong batas ng kalikasan. Tanong pa ni Sosam habang nakatayo sa likod ng natitigilang matanda, hindi ba ito naaangkop dito dahil ang malakas ay palaging inaapakan at nagnanakaw sa mga mahihina? Dagdag pa niya habang inilalapit ang kanyang espada sa leeg ng matanda, na sa pagkakataong ito, siya ang malakas at may ganap na kapangyarihan sa sitwasyon. Matapos noon makikita na lamang natin ang panlalaki ng mata ng Black Society leader at ang pagtalsik ng dugo mula sa kanyang leeg, na malinaw na nagpakita ng kanyang kabiguan at pagkatalo. Makalipas ng ilang sandali sa loob ng Paradise Manor, bigla na lamang lumitaw ang napakalakas na pagsabog ng liwanag, nangangahulugan ng pag-level up ng ating bida. Maya't maya pa, makikita ang paglalakad palabas ni Sosam mula sa pasukan, dala-dala ang kanyang sandata at may kasamang ganap na kapanatagan. Nang bigla na lamang inipit niya ang kanyang espada sa kanyang braso, ginamit ito upang maalis ang iilang nakadikit na dugo sa kanyang sandata. Naisip niya na dahil napuksa na nito ang lahat ng miyembro ng Black Society sa lungsod ng Bongyang, ang preparasyon niya ngayon ay kumpleto na. Ngayon, oras na upang magpatuloy sa susunod na yugto, kung saan ang malakas ay mas malakas at ang mga biktima ay mas mahirap hulihin. Kasabay ng pagtama ng malakas na kidlat, sinabi niya habang iniaangat ang espada at nagpapakita ng nababaliw na ekspresyon, na tayo ngayon ay pupunta sa Jianghu ng Murim. Samantala lumipat ang eksena patungo sa isang kabundukan habang kumikidlat ng napakalakas, na nagdudulot ng kakaibang tensyon sa paligid. Doon, sa isang maaliwalas na teritoryo, pumunta tayo sa loob ng isang gusali kung saan maraming martial artist ang nakalinya sa isang misteryosong tao na nakatago sa likod ng isang kurtina. Habang makikita natin ang anino na nakaupo sa trono, tinanong niya kung gaano pa katagal bago magsimula ang Orthodox Demonic War. Sinagot naman ito ng isang lalaki na nakaluhod sa dulo, na mayroon pang 2 taon ang natitira bago magsimula ang digmaan. Dahil dito, nag-utos ang misteryosong tao na oras na upang dahan-dahang simulan ang kanilang dakilang plano. Tinawag niya pagkatapos ang lalaking nagngangalang Guangwon, ang nakaluhod na lalaki na agad na naagaw ang atensyon patungo sa pinagsisilbihan nito. Pabalik sa misteryosong tao na nakatago sa likod ng kurtina, habang inaangat ang kanyang daliri bilang senyales na manahimik, sinabi niya na ilunsad na nila ang tinatawag na first stratagem o ang una nilang estratehiya.